Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po. Welcome po sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol naman sa kalalakihan. Madalas natin pag-usapan mga problema ng mga babae, menopause, dysmenorrhea, ano ba mga napag-usapan natin, PCOS, pati vaginal dryness, vaginal odor, lahat. Ngayon naman pag-usapan natin yung male menopause. Menopause ng mga lalaki, totoo ba yun? Ang tawag doon, andropause. At kung ang babae may menopause, kumbaga merong senyales basta wala ng menstruation, menopause. Ang lalaki, wala naman kami menstruation, so wala kaming parang babantayan na mawala, di ba? Siguro pwede yung ganon, no? Pag nawala yon, pero nangyayari naman na walang ganon sa mga bata-bata, so hindi mo masasabing menopause ng lalaki yon, di ba? So, pag-usapan natin menopause o andropause. Ano ba yan? Yung andropause, kilala dun sa salitang male menopause. So, pag sinabing andro, lalaki, pag sinabing pause, tapos na. Di ba? Tumigil. Pero hindi pareho sa babae kung tutusin mo Ito yung nangyayari kung ang lalaki bumababa na yung tinatawag na male hormone, yung testosterone. At kadalasan nag-umpisa yan sa edad na mga 40 to 60. As early as 35, pwedeng bumaba ang testosterone ng isang lalaki. Pero wala masyadong nararamdaman yan. Pero pagdating mo ng mga 60, 65, 70, maaari yung nararamdaman nyo, may kinalaman na po yan sa tinatawag na andropause o mababang bilang ng testosterone. Ang testosterone po ay isang hormone na produced by the testicle at ng adrenal gland. So ano yung isa sa gumagawa? Testicle, edi yung itlog, di ba? Adrenal glands, yan po yung nakalagay sa ibabaw ng ating mga kidneys o bato. Ang function nitong testosterone ay halos pareho ng function ng estrogen ng mga kababaihan. Ang pagkaiba nga lang, pag ang babae wala ng mens, halos bigla kalahati agad ang ibinaba ng estrogen. Samantalang lalaki as edad na 70, posible na nandun pa sa 75% ang kanyang testosterone. So yun ang pagkakaiba. The causes of low testosterone mainly may kinalaman sa pag-edad ng isang tao. So ang isang lalaki, pag nagkakaedad, yan ang pinaka-main cause kung bakit bumababa ang bilang ng testosterone. Pero may mga iba pang dahilan kung bakit bumababa ang testosterone. Ano ba ang mga dahilan na ito? Number 1, too much stress, alcohol consumption, certain medications, may mga gamot na ang epekto ay bumababa ang testosterone. Kaya tanungin niyo yung mga doktor niyo. Kung napansin niyo may ininom ka at medyo nabawasan yung iyong testosterone base sa mga sasabihin ko mamaya na mga posibleng maramdaman niyo. Obesity, so overweight. Pwede palang overweight, sobrang taba, lampas 20% ng ideal weight mo. Bumababa din ng testosterone. Nagkaroon ka ng infeksyon. Anumang uri ng infeksyon, pero kadalasan infeksyon na may kinalaman sa inyong testicle o itlog. Di ba? And pwede rin na mataas yung tinatawag na SHBG. Yan yung sex hormone binding globulin. So pag mataas yan, natitest po yan sa dugo, pag mataas yan, pwedeng yan ang isang dahilan kung bakit bumababa ang inyong testosterone. Actually, from the age of 30, ang testosterone level ng isang lalaki ay maaaring bumababa na. Maaaring mababa lang, per 15% lang ang bumaba. Then around the age of 45, maaaring nag-umpisa na yung mga pwedeng senyales o symptoms, mga nararamdaman na may kinalaman sa andropause. Maaring mahalata yan. So ang tanong, Dok, ano ba yung mga pwedeng symptoms? Ano ba yung pwedeng maramdaman ng isang lalaki may menopause o andropause? At ano yung mga posibleng treatment? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. The signs and symptoms of andropause. So ready na ba kayo?
mga mister, lolo, o mga misis, makinig kayo. Mamaya sabihin nyo, hindi naman ako lalaki, pero pakinggan nyo. Baka yung mga napapansin yung pagbabago sa asawa nyo ay may kinalaman na pala dun sa pagbagsak ng testosterone. Ito na po. Men have different symptoms during andropause. And they are easy to recognize. Ano yung mga pwede nyong bantayan? So ito na, isa-isahin natin 20, 20 na posibleng sign and symptoms na bumababa ang testosterone. Ito na. Number 1, napansin nyo, nagbago ugali, pati yung kanyang mood. Madali siyang maging irritable at palaging ninenervyos. Di ba common din sa babae yan? Sabi nila, uy, nagme-menopause ka na dahil madali kang mairita. Di ba? So, ganun din sa mga lalaki. Number 2, dumadaing na parang nangihina, low bat, low energy. Number 3, lack of libido, nawala na ng gana sa sex. Dati, ang hilig-hilig. Ngayon, parang isang taon na, parang hindi na nangangalabit si mister. Ayan. Number 4, decreased erection. Medyo hindi na kasing kisig, hindi na kasing tigas nung siya'y kabataan. ED na tinatawag or erectile dysfunction or complete impotence. Bagamat hindi na natin ginagamit yung salitang impotence ngayon. Number 5, premature ejaculation. Ano ibig sabihin ng premature? Abay, lumabas na agad hindi pa masyado nag-enjoy nandyan, ganyan, no? Number 6, weight gain. Aba, ang bilis ng pagtaba niya. Dati hindi naman tumaba, pero dahil sa nagkakaedad, bumababa ang testosterone, aba, nagigain ng weight. Kadalasan, sa tiyan. Kadalasan, yung tiyan ang malaki. Maski na hindi uminom ng beer. Balikan niyo yung aking lecture na metabolic syndrome. Balikan nyo, yung lecture na yan, may kinalaman dito. Number 7, reduce strength and volume of ejaculation. Ano ibig sabihin yun? Reduce strength. Yung pagtalsik. Tsaka yung dami ng semilya. Parang kumonte. Marami akong pasyenteng ganyan. Nagsasabi, Dok, bakit dati isang kutsara? Minsan, may nagbiro pa nga isang tabo. Pero ngayon daw, parang tulo lang ng laway. Ay, totoo po, hindi ako nagbibiro. Then number 8, reduce lean muscle. Lumiliit ang mga kalamnan. Okay? Yung muscle definition, yung mga cut mo, yung sa tiyan mo, di ba, may mga abs ka, nawala. Nawala yung mga cut mo. Naging taba ang lintik. Okay, number 9, bone deterioration. Umpisa na mag-osteoporosis. Kaya ang lalaki, nagkakaroon din ng osteoporosis. Number 10, sensation of heat to the face. Aba, nararamdaman ko to, anak ko po. Para minsan umiinit yung mukha ko. Aba, ibig sabihin ba, sa edad ko ngayon na 35, nag-uumpisa na ako menopause. Naku po, ayoko na to, ayoko feeling na to. Number 11, circulatory problems. Ayan na. Yung mga poor blood flow, may kinalaman na yan sa madalas pinupulikat, sakit ng ulo, naihilo. Tandaan nyo, pag poor circulation, di ba, dili na tindog si uten. Ganun din, di ba? Pasensya na po, I hope walang masama sa sinasabi ko, pero totoo naman, di ba? Number 12, excessive sweating. Naku, nangyayari din sa akin to, para madalas akong pagpawisan, kinakabahan tuloy ako, baka itong lecture na to parang dedicated sa akin. Pero I'm only 35. Ay, nako. So, headaches, mental fogginess, yung naglalaps ka. Number 15, insomnia, yung hirap matulog. Aba, dati maganda tulog mo, ngayon napansin mo, hirap ka matulog. Tapos ang edad mo, nasa 45 pataas. Abay, baka mababa na yung testosterone mo. Number 16, depression. Madali kaya ang nagiging malungkutin ngayon. Number 17, gynecomastia. Ito yung lumalaki naman ng breast. Aba, lalaki nagkakaroon ng suso. Kala mo, ano ba yon? Sorry, hindi ko alam. Cup A ba? Cup B? Maliit lang Cup A, no? Cup A, no? Yan, sabi ng misis ko, Cup A daw. Ako ba, Cup A ako? Hindi Hindi ho. Baka mamaya, kala nyo. Ano po ako? Yung katawan ko, pwedeng, nung panahon ni Arnold Schwarzenegger, mga gano'n, no? Naku, marami
nagsabi, sinungaling. Okay. Then ano pa, number 18, decrease yung self-confidence. Nababawasan yung kumpiyansa. Totoo naman yun syempre dahil marami kang insecurity na, no? Lalo na yung reduced body hair na umpisa na mapanot. Teka muna. Kasama na naman ako. Parang sapula ako lahat sa mga... Ayoko nang i-lecture to. Number 20, forgetfulness. Ano ba itong nile-lecture ko? Parang nasasaktan ako. Well, totoo po. Anyway, by the age of 50, yung pinag-usapan natin, di ba, nag-umpisa sa mga 40, 35, 40, pero by the age of 50, meron mga low level of testosterone na maaring 50% ng mga kalalakihan makaramdam. Ulitin ko at the age of 50, 50% sa mga edad 50 ay maaring makaramdam na medyo, mga senyalis na mababa testosterone. Pero by the age of 60, ine-estimate na higit 50% na ng mga lalaki ang may impaired o kaya may andropause na. Then pagdating ng 70, edad na 70% din ng mga lalaki ay mababa na ang testosterone. Pero functional pa rin sila. Hindi ko sinasabing hindi, pero yung mga nabanggit kong 1 to 20, maaring nararamdaman na nila yan. Sa iba, mild, sa iba, grabe. No? Pag grabe, you have to see your doctor para mapayuhan ka kung kailangan mo mag-testosterone replacement. May mga ganun din. Kung meron estrogen replacement, may testosterone replacement din po. But usually, binibigyan mo na ng mga injectable na growth hormone na maaaring makatulong to stimulate production. So, bahala na yung doktor niyo magpaliwanag tungkol dyan. Pero tuturuan ko po kayo na may mga pagkain pala na pwede niyong kainin na maaaring makatulong na tumaas ang inyong testosterone on a natural way. Paano yung mga pagkain niyan? O ito po, tingnan niyo po. Siguro mga lalaki alam nila na ang talaba. Yan, madalas nila marinig talaba, pamparami ng semilya, di ba? Itlog, pwede. Yan mga yan ay nakakatulong to boost your testosterone level. Yung nakikita nyo parang capsule dyan, fish oil yan. Banana, broccoli, mga nuts, red meat, pwede. Pero consult your doctor pagdating sa red meat. Baka naman pinagbabawal yan dahil sa ibang problema tulad na may kidney problem. Bawal po yung mga mataas ang creatinine na kumain ng mga karni ng baka, di ba? Garlic, yung mga ganyan. So, what are the top foods? Kasi marami yan, pero yun yung top foods na pwede nyong kainin. Bawang, spinach, eggs, mga grass-fed meats, yung mga wild-caught seafood, yung mga salmon, yung mga ganyan, ginger, avocado, yung mga grass-fed butter, nuts and seeds, and berries. Yan po yung masasabi nating subok na nakakatulong magpataas ng testosterone level. Ngayon, what are the other ways? Huwag muna tayo pumunta sa mga gamot, mga chemicals. What are the other natural ways para tumaas ang inyong testosterone? Ito po, 8 proven ways to increase your testosterone levels naturally. Naturally, walang gamot-gamot-gamot. O ito, number 1. Nalaman na pag nag-exercise ka, lalo na yung mga may konting buhat, no weightlifting, ay makakatulong po yan para tumaas ang inyong testosterone. May isang pag-aaral na ginawa noong 2015 at involving men with obesity. So ito yung mga lalaki medyo overweight, lampas pa ng 20% ng kanilang ideal weight. Na nung in-increase yung kanilang physical activity, nalaman nila na naging beneficial para ma-increase ang kanilang testosterone level. So, na-restrict yung kanilang calorie, no? Yung patikain nila, binantayan, tapos nag-physical activity sila, nagkaroon ngayon ng magandang pagtaas ng kanilang testosterone level. So, ang tanong, anong klaseng exercise? All forms of exercise, pwede makatulong po yan. Lalo na kung weightlifting, high-intensity interval training. So, yung mga aerobics, pwede rin makatulong po yan sa inyo. But syempre, kung first time nyo lang po mag-exercise na matagal nyo nang hindi ginagawa o hindi nyo talaga ginagawa, kailangan mas maganda kung guided po kayo ng physical fitness trainer. So, kailangan may nagtuturo sa inyo kung ano yung tamang buhat base sa kakayahan nyo. Hindi naman pwedeng bigla kang magbubuhat tapos nagkaroon ka ng back injury na dagdagan pa yung problema natin. Di ho ba? Number 2, minimize natin ang stress.
at mamiminimise nyo rin po yung cortisol level. Kasi pagka mataas ang stress level nyo, tumataas yung cortisol. At yung cortisol na yan, marami pong nagagawang bad effect sa ating katawan. Usually, sa mga chronic stress yan, yung mga taong matagal na at paulit-ulit, araw-araw na lang na-stress. Diba? Eh, yung chronic stress, negative yan sa ating katawan at nare-reduce nito ang testosterone level ng mga lalaki. Number 3, increase yung vitamin D intake. So, vitamin D, pwedeng supplement, pwede naman po yung mga pagkain na mayaman sa vitamin D. Di ba? So, some research shows that low vitamin D ay pwedeng link sa lower testosterone level. So, please, magbilad ka rin sa araw. Ang pagbilad sa araw, magandang source of vitamin D. At di ba sinasabi o magbilad ka sa araw para tumibay ang buto mo, para gumanda ang balat mo. So maraming benefits ang vitamin D. At hindi lang yon. Ang vitamin D pwedeng maganda sa kutis, magpapalakas ng inyong immunity tsaka ng inyong energy level. So sa mga nangihinang may andropause o mababang testosterone, magbilad kayo sa araw. Number 4, consider nyo po mag-take ng mga supplements na talagang makakatulong sa inyo. Tulad ng isang pag-aaral na ang zinc. Okay, maraming klase yan. Chelated zinc, 50 mg. Usually, ina-recommend ko sa mga pasyente ko na sinasabi, mababa semilya. O, mag-zinc tayo at saka vitamin E. Ini-increase na itong testosterone level, ini-improve din ang sexual function. Pati ng mga babae na postmenopausal, hindi lang lalaki. Ang zinc, kailangan din ang mga kababaihan na postmenopausal, lalo na kung napatunayan na mababa ang kanilang zinc level sa dugo. Okay, so zinc supplement, okay yan. Other herbal supplements like sopalmeto, ginger, ashwagandha, maaari makatulong din po yan. May mga pag-aaral na ginagawa at hintayin natin. Once na lumabas yung mga pag-aaral na yan, isi-share ko mismo yung studies sa inyo. Number 5, make sure to get plenty of restful, high quality sleep. Dahil yung kakulangan ng tulog, lalong magbibigay sa inyo ng pagbaba ng testosterone level. Oh, yeah. Understood naman, di ba? May pag-aaral na rin ginawa to, so hindi tayo nag-iimbento, no? May mga pag-aaral na ginawa involving 2,295 teenage boys and men found that impaired sleep could be linked to lower testosterone level. So even mga teenager, kung sila'y kulang sa tulog, nalaman, bumababa din ang testosterone level. Teenager na yan paano pa kayo mga Gurangsky? Ay, mali po nasabi ko. Kayo po mga Thunders. Thunders, pangit pa rin. Mga elderly o mga matured people. Yan, matured. Sige na nga, matured people na lang gagamitin ko, hindi na matanda, Okay. May isa pang pag-aaral ng 2011 na sinasabi na pag natulog kayo ng 5 hours lang, o mababa pa sa 5 hours, pwede po na 10 to 15% ng inyong testosterone bumaba. Kita nyo kung gaano ka-importante ang tulog. Yan. So, huwag niyong babaliwalain. Number 6, avoid estrogen-like chemicals. May mga chemicals na pinapahid o iniinom na maaring pag na-expose kayo dito, pwede magpababa din o maapektuhan ng inyong testosterone level. Isang magandang halimbawa dyan, yung mga chemical na may bisphenol A, parabens. Ito po yung mga chemicals na hinahalo sa paggawa ng plastic. At kung kayo po'y kumakain na ginamitan nyo po ng plastic na microwave nyo yung ulam o pagkain, pwede po makontaminate po ang inyong kinakain at humantong sa pagbaba ng inyong testosterone. Kaya meron na po mga lecture akong ginawa before na minsan, pag microwave nyo yung plastic, maaaring naapektuhan na po yung kinakain nyo. So please make sure na iwasan natin gumamit ng mga plastic na ganyan. Mas maganda, ano ba ginagamit yung mga misis pag nagma-microwave? Yung parang glass yun ceramic ba ang tawag doon? Basta wag plastic. Maski sinasabi nilang microwavable. Avoid nyo po yan. Kung maaari. Kung hindi naman, wag naman dalasan. Yan ang kadalasan ko sinasabi. Okay. Then number 7. Make sure to watch your alcohol intake. So, kung mga shot-shot lang, wala namang problema Gusto nyo brandy shot, gusto nyo ng red wine shot, pwede naman.
Kasi nalaman na ang testosterone level ay maaring bumagsak mabilisan pag kayo'y uminom ng alak sa loob lang ng 30 minutes, bababa yan. Heavy alcohol can lead to reduced testicular function and testicular atrophy. Ano ibig sabihin nun? Pag sobrang bigat o dami ng inyong ininom na alak, pwedeng bumaba ang inyong function ng testicular. So yan yung pinag-uusapang ereksyon. Pag sobra, di ba? Talaga naman, di ba? Pag sobra, hindi natayo yan, di ba? Tapos, lumiliit pa yung itlog nyo. Ibig sabihin ng atrophy, lumiit. So, pag lumiit ang itlog, mas maliit ang magagawang testosterone. Natural yun, di ba? Okay, then number 8, address any underlying medical condition. Ibig sabihin, kung may mga iba kang sakit na pwedeng magdulot ng pagbaba ng testosterone o magkaroon ka ng erectile dysfunction, dapat ma-address din natin. Ano yung kilalang-kilala dyan? Di ba ang kilalang-kilala nyo, diabetes? O yan, no? Alam nyo lahat yan. Pag may diabetes, mataas ang blood sugar, mapapansin, hirap. Number 2, obstructive sleep apnea, yung natutulog at bigla na lang na nahirapang huminga o parang panandalian tumigil ang paghinga. And number 3, metabolic syndrome. Yung metabolic syndrome na tinalakay ko lang kamakailan, ito po yung combination na overweight, mataas ang blood pressure, mataas ang blood sugar, mataas ang triglyceride, at mababa ang good cholesterol. So, yung 5 yan, nagbibigay po ng tinatawag na metabolic syndrome na pwedeng dahilan para bumaba rin ang inyong testosterone. Ayan. So, metabolic syndrome na mga kondisyon na binanggit ko ay pwedeng magbigay sa inyong problema sa puso. Kaya metabolic syndrome is a condition that includes a cluster of risk factors specific for cardiovascular disease. So, naapektuhan yung blood flow. Kasi ibig sabihin ng cardio, puso, vascular, ugat. Di ba? So, the cluster of metabolic symptoms na binanggit ko ay yung mga pagbigat ng timbang, taas ng BP, ang mataas ang triglyceride at mababa yung HDL or good cholesterol. Ayan. So, yan po ang topic natin. Pagdating sa gamutan, bahala na yung mga doktor ninyo na magsuri sa inyo kung ilan talaga yung testosterone level nyo. Kung bumababa talaga, may mga test na ginagawa dyan, blood test. At kung mababa, maaaring payuhan ka ng mga sinabi ko or maaaring payuhan ka uminom ng gamot pampataas ng testosterone. Bahala na yung doktor nyo. Okay. So maraming salamat sa lahat ng nanood. Siyempre, huwag nyo kalimutan, I Heart GSK as a sign of your love and support dito sa Gabay sa Kalusugan YouTube channel. And sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated. At sa mga nagtatanong ng aking clinic address and telephone number, i-click nyo lang po itong title na pinag-uusapan natin at may lalabas na pong description o video description. Sa ilalim nun, nandun na po yung aking clinic address. Pati nga po yung YouTube video ng aking clinic. Pati na rin po yung aking Facebook page nandoon. Okay? So maraming salamat sa lahat ng mga nanood. I-share nyo po sa iba ang inyong mga natutunan. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!